Hello mga kakwentuhan! Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon tayo ay maglalakbay sa nakalipas at aalamin ang madilim na nakaraan ng isa sa pinakasikat na mansyon dito sa Pilipinas. Ang Bahay na Pula sa Bulacan. Humanda ka sa pagtuklas ng mga misteryo at alamin ang alamat na pumapalibot sa haunted house na ito. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang kasaysayan natin sa sindak-sindak, kahit mga banyaga ay umiiyak. Alin kayang puso ang di maaagnas sa dinanas naming hirap? Ang kantang ito ay isinulat ng survivor na si Maria Kilantang Lalu. Kasama ang kanyang grupo na tinatawag na Malaya Lolas ay naglalarawan sa kanilang kakilakilabot na kapalaran noong ikalawang digmaang pangdaigdig. At ito ay kung paano minaltrato ng mga sundalong Hapones ang mga babaeng ito sa loob ng tahanan sa Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Dito sa makasaysayang probinsya ng Bulacan, makikita natin ang misteryosong Bahay na Pula, na kilala rin bilang Red House. Ang makasaysayang bahay na ito ay nagtataglay ng isang malagim na nakaraan na may kaakibat na mga kwento ng katapangan at trahedya. Samahan niyo ako habang sinisiyasat natin ang mga lihim na nasa loob ng mga pader nito. Pumasok tayo sa loob habang sinusulyapan natin ang mayamang kasaysayan ng Bahay na Pula. Sa tabi ng highway, malapit sa hangganan ng Bulacan, makikita ang isang tila malungkot na bahay sa pagitan ng San Miguel at San Ildefonso. Matatagpuan sa paligid ang mga puno ng tamarin, kamatsile at duhat. Nagkalat ang mga dahon nito sa buong bangketa. Makikita na lamang ang pundasyon at frame ng dating napakagandang tahanan na nagiiwan dito ng dati nitong kagandahan. Ito ang Bahay na Pula. Ang Bahay na Pula ay sinakop ng mga Hapones at ginamit bilang isa sa kanilang kwartel noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinangunahan ni General Tomoyuki Yamashita ng Japanese Imperial Army ang Geki Group ng 14th District na naglunsad ng pag-atake sa Mapaniki, Pampanga noong November 23, 1944. Matapos mahuli, ang mga lalaki ay dinampot, binugbog at pinatay. Pinakain sa isang lalaki ang kanyang sariling ari matapos itong putulin. Pagkatapos itambak, sinunog ang mga bangkay.
Ang mga babae naman ay pinanatili bilang mga bihag sa Illusorio Mansion. Nagsimula ang seksyon na pang-aabuso sa puntong ito. Sa loob ng mansyon, madalas silang higit pa dito, sa parehong silid, dalawahang ang mag-ina na babae. Ipinagbili din sila sa prostitusyon o ginamit bilang mga comfort women. Ang mga nagtangkang lumaban ay nilulunod o sinasaksak ng bayoneta. Ang mga alamat na nakapaligid sa bahay na pula ay sadyang nakakabighani. Ang nakaraan ng bahay ay wala gaanong nagawa upang mapabuti ang katayuan nito. Mula noon, sinasabi ng mga residente na ito ay pinagmumultuhan. May mga paulit-ulit na kwento ng mga multo na nagpapakita mula sa bintana at veranda, sa kabila ng katotohanan na ang ilan sa mga tagapag-alaga nito ay hindi naniniwala sa mga paranormal na aktibidad. Dahil sa kilalang reputasyon nito, ang bahay na pula ay ginamit bilang isang pelikula at TV set ng parehong mga mamamahayag at mga direktor. Ang lokasyong ito ay inirarango bilang isa sa pinaka-nakakatakot na site sa Pilipinas. Bagamat ang mga misteryo na kapalibot sa iconic na pulang bahay na ito ay maaaring hindi kailanman ganap na malulutas, ang mga kwento at alamat na naipasa na sa mga henerasyon ay patuloy na umiikot at nagbibigay inspirasyon. Naniniwala ka man sa supernatural o hindi, ang pang-akit ng bahay na pula ay ang kakayahan nitong ibalik tayo sa lumang panahon, kung saan ang katapangan at sakripisyo ay kaakibat ng paghahangad ng kalayaan. Salamat sa pagsama sa akin sa nakakatakot na pakikipagsapalaran na ito. Hanggang sa susunod mga kakwentuhan, patuloy na maging matapang, patuloy na tumuklas, at patuloy na yakapin ang mga misteryo na nagpapaganda sa ating mundo. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.